Madaling araw pa lamang, bago pa man tumilaok ang mga manok, gising na si Aling Rosa. Kinuha niya ang lumang itak na kupas na ang hawakan at isinabit sa balikat ang safo. Lumabas siya sa bakuran na balot ng hamog. Ang kanyang mga paa ay sanay na sa lamig at putik ng bufirin. Sa gilid ng kalsada at sa damuhan, isa-isa niyang ginapas ang malalambot na talahib at damo. Hindi alintana ang pawis at anhap din ng kanyang mga kamay. Alam niya na kailangan niyang makapuno ng sako bago sumikat ang araw. Dahil iyon ang magiging pagkain ng kanilang nag-iisang baka, si Bakaw. Pagbalik niya sa kanilang bakuran, sinalubong siya ng mahinang ungol ni Bakaw. Kayumanggi ang balahibo nito, payapa ang mga mata, ngunit matatag ang katawan. Lumapit siya, hinaplos ang batok ng hayop at nagsalita na para bang kausap na tao. Eto na Bakaw, ang pagkain mo. Alam mong ikaw lang ang pag-asa namin. Papatabain kita, tapos ibebenta. Sa'yo nakasalalay ang pag-aaral ni Cardo. Iniladay niya ang mga damo sa sabsaban at pinanood habang ngumumuya ang hayop. Sa simpleng tagpong iyon, ramdam ni Aling Rosa ang bigat ng kanyang buhay. Isang ina na nakatali sa pawis at sakripisyo, ngunit hindi sumusuko. Nang magising si Cardo, nakita niyang pawis na ang kanyang ina. Dala nito ang walang kasawa-sawang pag-aalaga kay Bakaw, bukod pa sa pagtitinda ng mais sa palengke. Inay, sabi ni Cardo, lumapit at kinuha ang pimpo para punasan ang noo ng kanyang ina. Ako na po ang magpapakain kay Bakaw. Ako na lang po ang maggagapas ng damo. Umiling si Aling Rosa at hinawakan ang kamay ng anak. Hindi anak, ang tungkulin mo ay mag-aral. Hindi ka ipinanganak para maghirap katulad ko. Hindi bale nang ako ang magpagod. Basta ikaw magtapos ka. Yan lang ang pangarap ko. Pero inay, sagot ni Cardo, may bakas ng pagtutol. Nakikita ko po kayong nahihirapat. Gusto ko pong tumulong. Hindi ko kayang nakikita kayong ganito araw-araw. Ngumiti si Aling Rosa, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mukha. Cardo, anak, hindi mo alam kung gaano kahalaga ang edukasyon. Ang baka, tulad ni Bakaw, binibili nating payat. Pinapainom, pinapakain, pinapalaki. Pag tumaba, saka natin ibebenta. Ganun ang buhay, paikot-ikot, puro trabaho. Pero ikaw ang gusto kong makita na hindi bumabalik sa simula. Gusto kong makita kang may marating. Huwag mong isipin ang hirap ko. Para sa'yo lahat to. Napayuko si Cardo at ramdam niyang bumibigat ang dibdib niya. Pangako po inay, pagbubutihin ko po. Hindi ko kayo bibiguin. At doon, hinaplos ni Aling Rosa ang buhok ng anak. Mahigpit na niyakap na para bang sinasabi, ikaw ang buhay ko. Isang umaga, habang naglalagay ng damo sa harapan ni Bakaw, biglang nanlumo si Aling Rosa. Kumirot ang kanyang dibdib at halos mawalan siya ng hininga. Nabitiwan niya ang timba at bumagsak sa lupa. Nag-ungol si Bakaw, parang nag-aalala. Inay! Sigaw ni Cardo na kalalabas pa lang ng kubo. Agad siyang tumakbo. Inalalayan ang kanyang ina. Ano pong nangyari? Hirap huminga si Aling Rosa. Nanginginig ang kamay. Wala ito anak. Nadulas lang ako. Hindi po yan totoo. Halos umiiyak si Cardo. Inay, kailangan po nating magpatingin sa doktor. Mahigpit na hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng anak. Cardo, wala tayong pera para sa doktor. Alam mo naman, ang kinikita natin sa mais at baka, sapat lang sa pagkain at aral mo. Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko pa. Inay, hindi ko po kayang makita kayong nahihirapan. Kung kinakailangan pong huminto ako sa pag-aaral para magtrabaho, gagawin ko. Mariing umiling si Aling Rosa at kahit halos mawalan na ng lakas, pinilit niyang magsalita. Huwag anak, hindi mo pwedeng ipagpalit ang kinabukasan mo para lang sa akin. Ako na lang ang magsasakripisyo. Tahimik silang nagkatitigan at sa sandaling iyon, unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Aling Rosa. Matagal ko nang nararamdaman to, anak. Yung kirot sa dibdib, yung panghihina. Hindi ko na maitago, pero huwag kang matakot. Hanggat kaya ko, lalaban ako.
para sa'yo. Niyakap siya ni Cardo ng mahigpit, halos hindi makahinga. Inay, huwag niyo po akong iiwan. Gagawin ko ang lahat, basta't gumaling lang tayo. Sa gilid, nakamasid si Bakaw, tahimik na ngumumuya, ngunit parang nakikiramay. Ang kanyang malalim na umol ay tila pahiwatig na nagsisimula na ang mas mabigat na yugto ng kanilang buhay. Magdamag, hindi mapakali si Cardo. Nakahiga siya sa banig. Nakatalikod sa kanyang ina. Ngunit muling bumabalik sa isip niya ang eksena ng bumagsak ito habang nagpapakain sa baka. Ilang ulit siyang napapapikit, ngunit agad ding nabigising sa kaba. Paano kung lumala ang sakit niya? Paano kung wala na ako magawa? Bulong niya sa sarili. Bata pa siya, ngunit ramdam na ramdam niya ang bigat ng kinabukasan. Kinaumagahan, bago pa siya makalabas para mag-igib ng tubig, nagsalita agad siya. Inay, hindi na po ako papayag. Kailangan po talaga kayong magpatingin sa doktor. Kung hindi, baka mapahamak kayo. Umiling si Aling Rosa, marahang ngumiti kahit halata ang panghihina. Cardo, anak, alam kong nag-aalala ka pero alam mo namang wala tayong sapat na pera para ron. Ang kinikita ko sa mais at sa iba nating paninda, sapat lang sa pang-araw-araw. Wala nang sobra. Pero inay, halos pabulong na sagot ni Cardo. Nangingilit ang luha. Mas mahalaga po kayo kaysa sa kahit anong pera. Kung mawala kayo, paano na ako? Hinawakan ni Aling Rosa ang kamay ng anak at mariing tumingin sa kanya. Hindi pa ako mawawala, anak. May paraan pa. May puhunan tayo, si Bakaw. Napataba na natin siya, mabigat na ang timbang niya. Panahon na para ibenta siya. Doon natin kukunin ang pambili ng gamot at ng susunod na baka. Napayuko si Cardo. Alam niyang tama ang ina. Kabuhayan nila ang ganitong siklo. Bumibili ng payat na baka, aalagaan ng ilang buwan, saka ibebenta kapag tumaba na. Sanay na siya sa ganitong gawain. Ngunit ngayon iba ang bigat dahil buhay ng kanyang ina ang nakataya. Kinahaponan, nakahiga si Aling Rosa sa papag. Mahina ngunit malinaw ang tinig. Tinawag niya si Cardo para kausapin ng masinsinan. Cardo, makinig ka. Ibenta mo si Bakaw sa halagang hindi bababa sa 40,000. Huwag kang papayag na tawaran ka ng sobra. Malusog na si Bakaw, mabigat na ang katawan, at siguradong may bibili sa tamang presyo. Opo, inay, sagot ni Cardo, bagaman halata ang kaba. Pero paano po kung baratin nila ako? Bata lang po ako, baka lokohin nila ako. Huwag kang magpapaloko, madiin na sagot ni Aling Rosa. Sa negosyo ng baka, laging may susubok tumawad. Pero tandaan mo, kung kaya mong tumayo ng matatag, makukuha mo ang presyo na gusto mo. Huwag kang magmamadali. Ang pasensya, kita rin yan. Tumamo si Cardo, pinapakinggan ang bawat salita. Nagpatuloy si Aling Rosa. Kapag hawak mo na ang pera, unahin mo ang gamot ko. Pagkatapos bumili ka agad ng bagong baka. Pero wag guya, wag maliit. Ang bibilhin mo ay malaki na pero payat. Mas mabilis nating mapapataba yun. Mas mabilis nating maibebenta. Kung magkamali ka ng bili, matatagalan ang kita at baka mawalan pa tayo ng pambili ng gamot sa susunod. Tahimik na nakatingin si Cardo sa ina. Sa murang edad, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad. Opo, inay, hindi ko kayo bibiguin. Mumiti si Aling Rosa, pilit na nagpakita ng lakas. Simula bukas, ikaw na ang kikilos para sa atin. Kaya mo yan, anak. Kinagabihan, dumungaw si Cardo sa kulungan ni Bakaw. Tahimik lang itong nakatayo, ngumunguya ng damo. Ilang buwan lang mula nang mabili nila itong payat. At ngayon ay malaki na at mabigat. Handa na talaga itong ibenta. Tinitigan niya sandali ang baka at bumuntong hininga. Ganito talaga ang buhay, naisip niya. Bibili ng payat, papatabain, saka ibebenta. Hindi ka para manatili sa amin, kundi para itawid ang aming kabuhayan. Wala nang masyadong pagdaramdam si Cardo. Alam niyang sa pagbenta kay Bakaw, mabibili niya ang gamot ng kanyang ina at isang bagong baka na magsisimula ulit ng kanilang siklo ng kabuhayan. Bukas, mahinang bulong niya. Gagawin ko ang lahat para hindi masayang ang pinaghirapan ni inay. Para kay inay ito. Pagkatapos ay bumalik na siya sa kubo. Bago matulog, taimtim siyang nagdasal. Diyos ko, tulungan niyo po ako bukas.
Ako na ang kikilos para sa amin. Bigyan niyo po ako ng lakas at tapang. Maagang naglakad si Cardo patungong bayan. Hawak ang lubid ni Bakaw. Ang daan ay maalikabok at mahaba, ngunit hindi niya inalintana. Sa isip niya ang paulit-ulit ang bilin ng kanyang ina. Hindi bababa sa 40,000. Pagdating sa stockyard, sinalubong siya ng ingay, sigawan ng mga tao, ungol ng mga baka, at tawaran ng mga trader. Kinabahan siya, pero pinilit maging matatag. Lumapit agad ang isang lalaki. Magkano ang baka mo, iho? 40,000 po, mabilis na sagot ni Cardo. Umikot ang lalaki sa paligid ni Bakaw. Hinipo ang likod at tiyan nito. Mataba nga, pero medyo mataas ang presyo mo. 35 na lang, kunin ko na. Mariing umiling si Cardo. Hindi po, 40,000 po talaga. Malusog si Bakaw. Hindi po ngayulugi sa halagang yon. Nagkatinginan ng ilan, parang pinagtatawanan siya. Ang bata-bata pa, marunong na raw makipagtawaran, sabi ng isa. Ngunit hindi natinag si Cardo. Tahimik lang siyang tumayo, hawak ang lubid ni Bakaw. Parang handang umalis kung wala silang interes. Ilang minuto ang lumipas at sa huli may isang bumigay. Sige, iho, 40,000. Nakahinga ng maluwag si Cardo. Inabot ang sobre ng pera at agad na itinago sa kanyang bag. Pagkatapos, dumaan muna siya sa butika at bumili ng kaunting gamot para sa ina, mga tableta at kapsula na inilista ni Aling Rosa. Nang hawak na niya ang gamit, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Salamat po Panginoon, bulong niya. Kahit papaano. May maibibigay na akong ginhawa kay inay. Sa natitirang pera, bumalik siya sa stockyard upang hanapin ang kapalit ni Bakaw. Naglakad si Cardo sa pagitan ng mga kuluan. Sunod-sunod ang mga alok ng mga trader. Iho, tingnan mo ito. Nasa amang edad, payat pero mabilis lang itong patabain. Sakto sa puhunan mo. Ito naman, mas mura. Taunting buwan lang, mabibenta mo na. Pinagmasdan niya ang mga baka. Totoo nga, malalaki na pero payat. Eksaktong bilin ng kanyang ina. Kung susundin niya ito, siguradong may kikitain sila agad. Ngunit habang naglalakad, natigilan siya sa isang sulok. May nakita siyang maliit na batang baka. Payat, nanginginig at halos hindi makatingin ng diretsyo. Nakatali ito, parang inabandona. Malungkot ang mga mata nito, para bang humihingi ng tulong. Napahinto si Cardo. Sa kabila ng ingay ng stockyard, tila lumabo ang lahat at ang tanging nakita niya ay ang payat na bakang iyon. Narinig niya ang usapan ng dalawang trader malapit doon. Sayang ito, may sakit daw, baka hindi na tumagal. Oo nga, kahit mura pa, wala ring kwenta. Malulugi ka lang kung bibili mo ito. Pinagtawanan pa nila ang baka na parang wala itong halaga. Napakagatlabi si Cardo. Kung susundin ko ang bilin ni inay, hindi ko dapat piliin ito. Siguradong malulugi kami. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Sinasadya na makita ko siya. Naglakad siya palayo, ngunit ilang hakbang lang ay tumigil ulit. Parang may humihila sa kanya pabalik. Humugot siya ng malalim na buntong hininga at binilang ang perang hawak niya. May natira pa matapos bumili ng gamot. Kaya kong bumili ng malaking payat, tulad ng bili ni inay. Mas mabilis bumigat, mas sigurado. Pero kung iiwan ko tong maliit na baka, baka tuluyan na siyang mamatay. At paano kung may dahilan kung bakit nagtagpo kami? Lumapit siya sa matandang trader. Manong, magkano po itong maliit na baka? Tiningnan ng lalaki ang payat na hayop, saka tinitigan si Cardo. 38,000. Mahina na siya. Pero kung gusto mo pa rin, iyon na. Sa paligid, nagtawanan ang ilang nakatingin. Bata, lugi ka riyan. Walang matinong bibili niyan. Sayang ang pera mo. Hindi na sila pinansin ni Cardo. Humigpit ang hawak niya sa sobre ng pera at matapang na iniabot ito. Bibilhin ko po. Tahimik na tinanggap ng trader ang bayad at iniabot ang lubid ng baka. Wala siyang dagdag na salita, maliban sa seryosong tingin na parang may laman. Hinaplos ni Cardo ang leeg ng maliit na baka at marahang bumulong. Simula ngayon, aalagaan kita. Pagkatapos, nagsimulang lumakad palabas ng stockyard. Naroon pa rin ang kantyaw at tawanan ng mga tao. Naloko ang bata.
lugi na agad. Ngunit habang papalayo na siya at malapit nang lumapas sa tarangkahan, narinig niya ang tinig ng matandang trader mula sa likod. Mababa, malinaw at seryoso, alagaan mong mabuti ang baka at magbabago ang takbo ng buhay mo. Napigilan si Cardo. Sandali siyang lumingon, ngunit hindi na nagsalita ang trader. Nanatili itong nakatayo, nakamasid lamang. Muling tumalikod si Cardo at nagpatuloy sa paglakad. Hawak ang lubid ng maliit na baka. Mabigat ang kanyang dibdib. Ngunit sa kanyang isipan ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang salitang iyon. Magbabago ang takbo ng buhay mo. Bitbit ni Cardo ang lubid ng maliit na baka habang tinatahak ang maalikabok na daan pauwi. Mabigat ang kanyang mga paa, para bang bawat hakbang ay may dalang tanong. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na bumabalik ang boses ng matandang trader. Alagaan mong mabuti ang baka at magbabago ang takbo ng buhay mo. Ngunit kasabay niyon ay ang boses ng kanyang ina. Huwag kang bibili ng maliit o guya. Napabuntong hininga siya. Bakit ganito? Bulong niya sa sarili. Ginawa ko to dahil naawa ako. Pero paano kung magalit si inay? Paano kung sabihin niyang sinayang ko lang ang pera? Napatingin siya sa baka. Payat, nanginginig, ngunit sa ilalim ng mahinang katawan nito ay nakita niya ang mga matang parang humihingi ng pagkakataon. Doon niya binitawan ang isang pangalan. Pag-asa. Yan ang itatawag ko sa'yo. Sana nga, totoo ang pangalan mo. Paglapit niya sa kanilang bakuran, sinalubong siya agad ni Aling Rosa. Nakaupo ito sa bangko, may hawak na bimpo sa noo. Mahina ang katawan, ngunit sabik na makita ang kapalit ni Bakaw. Mumiti si Aling Rosa nang makita si Cardo, pero agad ding nawala ang ngiti nang masipat ang dinala ng anak. Napasinghap siya, napakapit sa kanyang dibdib. Cardo, anong ginawa mo? Tahimik lang si Cardo, hindi makatingin ng diretsyo. Lumapit si Aling Rosa at pinagmasdan ang baka. Payat, pila may sakit. Anak, hindi ito ang sinabi ko sa'yo. Ang bilin ko, malaking payat na baka, hindi maliit na ganito. Cardo, nanginginig ang tinig niya, 40,000 ang puhunan natin. Bakit ito ang pinili mo? Nagsimulang manginig ang kamay ni Cardo. Inay, patawad po. Cardo, napalakas ang boses ni Aling Rosa. Bakit mo sinayang ang pagkakataon? Ang dami-dami roon na pwede mong piliin. Alam mo kung gaano kahirap kitain ang perang yon. Alam mo kung gaano ako nagsakripisyo. Apos, napaupo siya, natulala. Ito ang iuuwi mo. Tumugo ang puso ni Cardo sa nakitang lungkot ng kanyang ina. Hindi galit ang mas matindi, kundi ang malalim na panghihinayang. Para bang lahat ng pagod nito ay nauwi sa wala. Lumuhod si Cardo sa harap ng kanyang ina. Inay, patawarin niyo po ako. Alam kong sinuway ko kayo. Alam kong mali sa mata ninyo ang ginawa ko. Pero nang makita ko siya, parang hindi ko kayang iwan. Parang may tinig sa puso ko na nagsasabing tulungan ko siya. Inay, hindi ko alam kung tama. Pero naniniwala akong may dahilan kung bakit siya ang pinili ko. Tahimik si Aling Rosa, nakatingin lamang sa anak. Kita sa kanyang mga mata ang labis na panghihinayang, pero unti-unting lumambot ang kanyang titig. Nagpatuloy si Cardo. Pinangalanan ko po siyang Pag-asa. Ipinapangako ko, gagawin ko ang lahat para gumanda ang kalagayan niya. Magpupuyat ako, magtitiyaga ako. Kahit gaano kahirap, hindi ko siya hahayaang mamatay. At kapag bumaling siya at lumaki, siguradu'y akong makakatulong siya sa atin. Napapikit si Aling Rosa. Sa kanyang puso, ramdam niya ang pagkadismaya, ngunit kasabay niyon ay naroon din ang tapang ng kanyang anak. Isang batang handa ng magdesisyon kahit mali sa paningin ng marami. Dahan-dahan niyang hinawakan ang balikat ni Cardo. Anak, hindi ko maintindihan ang ginawa mo, pero nakikita ko ang tapang mo. Kung talagang naniniwala ka, susubukan kong maniwala rin. Pero Vardo, bumuntong hininga siya. Kapag nabigo ka, hindi lang baka ang mawawala sa atin, pati tiwala ko sa mga desisyon mo. Tumulo ang luha ni Cardo. Opo, inay, hinding-hindi ko po kayo bibiguin.
para sa inyo po lahat ito. Tumingin si Aling Rosa sa maliit na baka. Saglit na natahimik bago nagdasal. Panginoon, wala na kaming ibang sandalan kundi kayo. Kung tunay ngang may dahilan ang pagdating ng bakang ito sa aming buhay, sana ipakita niyo sa amin, bigyan niyo po siya ng lakas. At bigyan niyo rin ng lakas ang anak ko para kayanin ang lahat. Tahimik na nakayuko si Cardo habang nakikinig sa panalangin ng kanyang ina. Sa puso niya, pinagtibay niya ang pangako. Gagawin niya ang lahat, kahit anong hirap, para maging totoo ang pangalang ibinigay niya sa kanyang alaga, Pag-asa. Simula nang dumating si Pag-asa sa kanilang bakuran, nagbago ang araw-araw na buhay ni Cardo. Madaling araw pa lang, bago tumilaok ang manok, bumabangon na siya. Bitbit ang itak at sako, naglalakad siya sa damuhan upang maggapas ng malalambot na talahib. Iupuno niya ang sako saka uuwi upang ipakain kay Pag-asa. Halika, kain ka na, bulong niya sa maliit na baka habang inilalagay ang damo sa samsaban. Nilalagyan din niya ng malinis na tubig ang balde ng inumin ng baka. Pagtatapos nito, saka pa lang siya naghahanda papasok sa paaralan. Pag-uwi, inuulit niyang muli ang gawaing iyon. Isang hapon, napansin ni Aling Rosa kang anak na pawis habang nagsasalansan ng damo. Cardo, baka napapabayaan mo na ang pag-aaral mo. Ayaw kitang nahihirapan sa ganyang trabaho. Mumiti si Cardo kahit hinihingal. Inay, hindi ko naman po pinapabayaan ang aral. Ginagawa ko lang po to kasi ayokong masayang ang perang pinuhunan. Kailangan kong alagaan si Pag-asa. Napatingin si Aling Rosa sa anak. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata nito at doon niya napagtanto na hindi na bata ang kanyang anak. Unti-unti na itong tumatayo bilang tunay na katuwang. Lumipas ang ilang linggo. Sa araw-araw na pag-aalaga ni Cardo, unti-unting nagbago si Pag-asa. Kung dati payat at laging nakayuko ang ulo, ngayon ay nagsimula ng magningning ang balahibo nito. Dahan-dahan ding nadagdagan ang laman sa kanyang katawan. Isang hapon, habang pinapainom niya ito ng tubig, napansin ni Cardo ang kakaibang sigla. Inay, sigaw niya, tuwang-tuwa. Tingnan niyo po, tumitibay na si Pag-asa at hindi na siya ganoon kapayat. Lumapit si Aling Rosa at tiningnan ang baka. Bahagya siyang natawa. Cardo, hindi ko akalaing makakakita ako ng ganitong pagbabago. Sabi ko nga noon, baka wala ng pag-asa si Pag-asa. Pero ngayon, parang totoo nga ang pangalan na ibinigay mo sa kanya. Napaniti si Cardo at hinaplos ang balahibo ng baka. Sabi ko na nga ba, inay, basta may tiyaga, may nilaga. Pero hindi pang nilaga si Pag-asa, nay. Ha, sabay tawa at mula noon, mas lalo pa siyang ginanahan. Kahit pagod galing sa paaralan, dire-diretso siya sa unuan. Naggagapas ng damo kahit gabi na. Ang mga kapitbahay man ay napapansin. Cardo, iba ka. Wika ng isang kapitbahay. Kaya mo pang mag-aral at manalaga, hindi madaling gawin yan. Ngumiti lang si Cardo. Kailangan po, hindi pwedeng magpabaya. Buhay naming mag-ina ang nakataya. Makalipas ang ilang buwan, dumating ang isang gabing malakas ang ulan. Kumaalog ang bubong ng kanilang kubo. At abala si Cardo sa pagsisilip kung maayos pa si Pag-asa sa kulungan. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Tok, tok, tok. Nagulat si Cardo at dali-daling binuksan ang pinto. Sa harap niya ay nakatayo ang matandang trader na minsang nagbenta sa kanya kay Pag-asa. Basang-basa ang kanyang balabal, ngunit matalim pa rin ang tingin. Manong, gulat na sambit ni Cardo. Kayo po pala, mumiti ang matanda. Sa tabi niya, nakatali ang isang napakagandang lalaking baka. Malaki ang katawan, makinis ang balahibo at may kakaibang ningning ang mga mata. Ito si Pananampalataya, sabi ng matanda. Mababa ngunit malinaw ang tinig. Siya ang magiging kasama ni Pag-asa. Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Manong, wala na po kaming pera pambili ng panibagong baka. Ngumiti ang matanda at umiling. Hindi ko ito ipinagbibili, Cardo. Regalo ko ito sa inyo. Hindi ko binebenta ang ganitong uri ng baka kahit kanino. Kayo lang ang binigyan ko ng pagkakataon. Dahil nakita ko ang pagpupursige mo. Ang mga bakang ito, hindi basta-basta. Banal sila. Ang gatas nila ay may taglay na kagalingan. Nagulat si Aling Rosa
na noon ay lumapit mula sa loob. Ano pong ibig niyong sabihin? Manong, nakakagaling? Tumango ang matanda. Oo, ang gatas nila kayang magbigay ng lakas sa may sakit. Pero tandaan ninyo, hindi ito ordinaryong biyaya. Kailangan ng pananampalataya. Kailangan ng pusong handang mag-alaga. Napatitig si Cardo kay pananampalataya. Kung totoo po yan, gagawin ko ang lahat para alagaan sila. Hindi ko po sasayangin ang tiwalang ibinigay nyo. Ngumiti ang matanda at tinapik ang balikat ni Cardo. Hindi ako nagkamali sa pagpili. Tandaan mo bata, hindi aksidente ang pagkikita natin. Ang buhay mo ay magsisimula ng magbago. Bago siya tuluyang umalis, muling bumaling ang matanda. Sa kamay ninyo nakasalalay ang biyayang ito. Ingatan nyo sila at ang biyaya nila'y magpapala hindi lang sa inyo kundi sa iba. Naiwan si Cardo at Aling Rosa na parehong nagtataka at naguguluhan. Ngunit sa kanilang mga puso'y may halong pag-asa at kaba. Hinatak ni Cardo ang bagong bakang si Pananampalataya, papasok ng bakuran, saka tumingin kay Pag-asa. Simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. Magkasama kayong dalawa na magbibigay ng bagong simula sa atin. Tahimik lang si Aling Rosa, nakatitig sa dalawang baka. Sa wakas, bumulong siya. Kung totoo ngang may himala dito, sana ay ito na ang sagot sa lahat ng ating panalangin. At sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman nilang parang may bagong liwanag na nagsisimula sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang buwan mula nang dumating si ang lalaking baka na si Pananampalataya sa kanilang bakuran. Araw-araw, masigasig na inaalagaan ni Cardo ang dalawang baka at tulad ng inaasahan ng matandang trader, nagkaroon ng bunga ang kanilang pagsasama. Isang madaling araw, nagising si Cardo sa kakaibang ungol ni Pag-asa. Tumakbo siya agad sa kulungan at doon niya nakita na nanginginig ito at tila nahihirapan. Inay, sigaw niya, takot na takot. Si Pag-asa po, parang manganganak na. Lumapit si Aling Rosa, dala ang lampara. Kahit mahina ang katawan, hindi niya alintana ang ulan ng pawis sa noo niya. Cardo, huwag kang kabahan. Normal lang yan. Basta't bantayan mo siya. At ilang oras ang lumipas, isang malusog na guya ang isinilang. Napaiyak si Cardo sa tuwa. Inay, tingnan nyo, may anak na si Pag-asa. Napahawak si Aling Rosa sa dibdib niya at napaluha. Diyos ko, hindi ko akalain makikita ko to. Isa na namang biyaya ang dumating sa amin. Ngunit kasamay ng kasayahan, unti-unting lumalala ang kanyang kalagayan. Mas madalas na siyang hinihingal, mas mahirap niyang kumilos. Kahit anong gamot na nabili noon ni Cardo, parang hindi na sapat. Minsan, habang nakahiga siya, tinawag niya ang anak. Cardo, kung sakali man, huwag kang susuko. Kahit wala ako, ipagpatuloy mo ang laban. Napaluha si Cardo. Inay, huwag niyo pong sabihin yan. Hindi ko po kayo iiwan. Hahanap pa ako ng paraan para gumaling kayo. Isang gabi habang nakatitig si Cardo sa kulungan, biglang pumasok sa isip niya ang mga sinabi ng matandang trader. Ang gatas ng ganitong uri ng baka ay may taglay na kagalingan. Kinabukasan, nagpasya siya. Inay, sabi niya, susubukan ko pong gatasan si Pag-asa at ipainom po sa inyo. Baka makatulong sa inyo. Nagulat si Aling Rosa. Cardo, hindi pa yata panahon at baka masayang lang, pero hindi siya natinag. Lumapit siya kay Pag-asa, marahang hinimas ang tagiliran nito at sinimilang gatasan. Paglabas ng datas, nanlaki ang kanyang mga mata. Inay, sigaw niya, tingnan niyo po, kayo manggi ang gatas. Lumapit si Aling Rosa, halos hindi makapaniwala. Cardo, parang hindi normal yan, baka masama yan sa kalusugan ng tao. Pero si Cardo ay may kakaibang tapang. Inay, naalala niyo po ba ang sabi ng matanda? Banal daw ang mga baka, ang gatas nila ay may kagalingan. Subukan niyo po. Kahit kaunti lang, nag-alinlangan si Aling Rosa. At kung mas lalo ako magkasakit? Hinawakan ni Cardo ang kamay ng ina. Kung hindi ko susubukan, baka lalo kayong manghina. Inay, wala na po tayong ibang paraan. Maniwala tayo. Sa huli, dahan-dahan niyang inabot ang tasa ng kayumangging gabas sa kanyang ina. Kinabukasan, maagang nagising si Cardo. Agad siyang tumakbo sa tabi ng kanyang ina.
handang makita ang lagay nito. Inay, halos mapasigaw siya. Nakatayo si Aling Rosa sa gilid ng kanilang papag. May hawak na baso ng tubig. May kulay na muli ang kanyang pisngi at masigla ang mga mata. Cardo, mahinahon ngunit masigla ang boses ng ina. Ang ganda ng pakiramdam ko. Para bang gumaan ang dibdib ko. Hindi ko naramdam ang bigat na parati kong dinadala. Napaluha si Cardo, niyakap ang kanyang ina. Inay, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali. Ang gatas ni Pag-asa ang makakatulong sa inyo. Napaupo si Aling Rosa at napatingala. Diyos ko, salamat. Akala ko wala na akong pag-asa. Pero heto't may himala pala sa harap natin. Natawa si Cardo habang pinupunasan ang luha niya. Kaya pala Pag-asa ang pangalan niya, Inay. Hindi pala ako nagkamali. Umiling si Aling Rosa, nakangiti. Oo anak, minsan mas alam ng puso kaysa sa isip. Akala ko'y sayang ang pinili mo. Pero ngayon, ikaw pala ang tama. At sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang payak na tahanan, napatunayan nilang totoo ang sinabi ng matandang trader. Ang kayumangging gatas mula kay Pag-asa ay hindi ordinaryo. Ito ang unang himala at simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Kinagabihan, habang nafahiga si Aling Rosa sa papag, nilapitan siya ni Cardo. May hawak itong bote ng kayumangging gatas na kinuha mula kay Pag-asa. Tahimik muna siya bago nagsalita. Inay, maingat na wika ni Cardo. Naisim ko po, subukan kong magdala ng ilang gatas bukas sa palengke. Baka sakaling may bumili. Kung totoo ngang may bisa ang gatas na ito, baka doon tayo magsimulang kumita. Nagulat si Aling Rosa. Cardo, hindi kaya pagtawanan ka lang nila? Alam mo naman, hindi karaniwang kulay ang gatas na yan. Napayuko si Cardo pero matatag ang boses. Alam ko po, Inay, pero paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Hindi naman po pwedeng tayo lang ang nakikinabang. Kung totoo ang himala ng gatas na ito, dapat makita rin ng iba. Saglit na natahimik si Aling Rosa. Saka dahan-dahang tumango. Kung yan ang pasya mo anak, gawin mo. Pero huyag kang masyadong umasa. Handa ka dapat kahit hindi sila maniwala agad. Opo Inay, sagot ni Cardo, sabay hawak sa bote. Susubukan ko po. Kinabukasan, maagang gumising si Cardo. Bitbit ang ilang bote ng kayumangging gatas, naglakad siya papuntang palengke. Ramdam niya ang bigat ng kaba sa dibdib, pero pinilit niyang magpakatatag. Pagdating niya ron, inilatag niya ang mga bote sa maliit na mesa. Kayumangging gatas, bago at masustansya, malakas niyang sigaw. Pilit na may kumpiyansa sa boses. Nilapitan siya ng ilang tao, ngunit agad ding nagtaan ang makita ang kulay. Hoy! Ano yan? Bakit ganyan ang gatas? Dapat maputi, sabi ng isang babae. Baka panis na yan, sabi ng isa. Huwag mo nang ibenta iho, baka may magkasakit pa. May isang matandang lalaki pang tumawa ng malakas. Kung apo sa'yo, itapon mo na yan. Sino bang matinong bibili ng gatas na ganyan ang kulay? Namula si Cardo sa hiya, ngunit pinilit niyang magpaliwanag. Hindi po ito sira, galing po ito sa baka namin. Kayumanggi lang ang kulay, pero masustansya at masarap. Ngunit mas lalo lang siyang tinawanan ng mga tao. Kung masustansya nga, bakit kakaiba ang kulay? Sabi ng isa. Hindi kami tanga para bumiling yan, sigaw ng iba. Maghapon siyang naghintay, ngunit wala ni isa mang bumili. Nang sumapit ang dapit hapon, dala-dala niya pa uwi ang mga bote. Mabigat ang kanyang dibdib at halos pumatak ang kanyang mga luha. Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Aling Rosa. Cardo, ayak, ano, may bumili ba? Umiling si Cardo, halos hindi makapagsalita. Tinawanan lang po ako Inay, sabi nila. Sira raw ang gatas. Mahigpit na inawakan ni Aling Rosa ang balikat ng anak. Cardo, huwag kang panghinaan ng loob. Hindi lahat ng tao agad maniniwala. Minsan, kailangan munang may makaranas bago sila makumbinsi. Tahimik na tumango si Cardo. Opo Inay, hindi po ako susuko. Subukan ko pa ring uli. Kinabukasan, dumating si Mang Tomas sa kanilang bakuran. May dala siyang ilang pirasong kalabasa mula sa kanyang bukirin. Likas na mabait si Mang Tomas at sanay na itong mamahagi ng ani sa kanyang mga kapitbahay. Cardo, Aling Rosa, masayang bati niya, sabay abot ng mga kalabasa. Kaunti lang ito pero pandagdag na rin sa ulam ninyo. Ngumiti si Aling Rosa.
Salamat Tomas, lagi kang nagbibigay. Paano naman ang pamilya mo? Nako, huwag kang mag-alala, sagot niya. Marami pa kaming gulay sa bukid. Pero bigla siyang napahinto dahil sa malakas na ubo. Halos hindi matapos ang salita at namula ang kanyang mukha. Nabalisa si Cardo. Mang Tomas, ang lakas po ng ubo ninyo. Matagal na po ba yan? Tumango ang matanda. Oo Cardo, ilang linggo na. Sinubukan ko na lahat ng dahon at tsa, pero wala pa ring ginhawa. Nag-alala si Cardo. Pumasok siya saglit sa kanilang kubo at pagbalik ay may hawak ng isang bote ng kayumangging gatas. Mang Tomas, maingat niyang sabi. Subukan niyo po rito. Baka sakaling makatulong. Libre lang po, mula sa baka naming si Pag-asa. Tinitigan ni Mang Tomas ang bote. Nagulat sa kakaibang kulay pero ngumiti rin. Kayumanggi ang gatas. Na yun lang ako nakakita nito. Pero dahil galing sa inyo, tatanggapin ko. Salamat Cardo. Inabot niya ang bote at nagpaalam. Naiwan si Cardo na tahimik. Sabay bulong sa sarili. Sana makatulong talaga. Kinabukasan, maagang dumating ulit si Mang Tomas. Ngunit na yon malakas ang boses at wala na ang matinding ubo. Cardo, Aling Rosa, ang gatas na yon nakapagpagaling sa akin. Parang nawala lahat ng bigat sa dibdib ko. Nagulat si Aling Rosa. Halos hindi makapaniwala. Totoo ba Tomas? Oo, sagot niya. Kaya dapat ipaalam natin sa iba. Ang gatas na ito may himala. Mabilis kumalat ang balita. Marami ang pumunta sa bahay ni Cardo. May rayuma, may hika, may sipon. Lahat gustong makatikim ng gatas. Pero bago pa uminom, marami ang nagtanong at nagduda. Cardo, bakit ganito ang kulay ng gatas? Hindi ba masama sa tiyan? Tanong ng isang babae. Baka maggaladnat o magtae kami niyan. Dagdag ng isa. Hinawakan ni Cardo ang bote at huminga ng malalim. Naiintindihan ko ang takot ninyo. Pero wala kayong dapat ikabahala. Hindi ito panis, hindi rin masama. Subukan niyo muna. At makikita ninyo ang kaibahan. Napatingin siya kay Aling Rosa at saka muling nagsalita. Inay, hindi pa sila naniniwala ng lubos. Kaya ipamahagi ko muna ng libre. Hayaan natin silang makaranas ng ginhawa. Kapag nakita nilang totoo, kusa silang lalapit. Napangiti si Aling Rosa, may halong tuwa at kaba. Anak, ang puso mo'y mabuti. Sana nga'y hindi ka malugi sa ginagawa mo. Isang linggo ang lumipas at dumating ang pinakamalaking pagsubok sa kanilang baryo. Kumalat ang balita na maraming bata ang nagkaroon ng tigdas. Mabilis itong kumalat. Isang pamilya, tapos susunod ang kapitbahay, hanggang buong baryo na. Ang health center ay nagkulang ng gamot at bakuna. Ang mga magulang ay halos maiyak sa pag-aalala. Isang gabi, kumatok sa bahay ni Cardo ang isang nanay na umiiyak. Cardo, Aling Rosa, tulungan niyo po kami. May sakit ang anak ko. Wala na kaming pambili ng gamot at wala ring stock sa health center. Baka pwede siyang painumin ng gatas ninyo. Napatigil si Cardo, nakaramdam ng bigat. Inay, bulong niya. Ano po ang gagawin natin? Tumingin si Aling Rosa sa anak. Kita sa mga mata niya ang takot, pero naroon din ang pananampalataya. Cardo, kung may kaya tayong ibigay, ibigay natin. Huwag kang matakot. Baka ito na ang dahilan kung bakit dumating sa atin si Pag-asa at si pananampalataya. Lumapit si Cardo sa ina at mahigpit na tumango. Oo, inay. Subukan natin. Hindi ko hahayaang mawala ng pag-asa ang mga bata sa baryo. Kinabukasan, nagsimulang magdala ng mga bote si Cardo mula sa kulungan ng kanyang mga baka. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga bahay na may batang may sakit. Pinilit niyang ipainom ang kayumangging gatas. Cardo, sabi ng isang ama, nangingilid ang luha. Kung gumaling ang anak po dahil dito, habang buhay kitang tatanawin ng utang na loob. Kinabahan si Cardo, ngunit may tapang sa anyang puso. Hindi po ito galing sa akin. Regalo ito ng Diyos sa pamamagitan aking mga baka. Kaya huwag po kayong mawala ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, isa-isang gumaling ang mga batang may tigdas. Unti-unting bumalik ang sigla nila at muli silang nakikitang naglalaro sa kalsada. Ang mga magulang halos hindi makataniwala. Cardo, salamat.
Akala namin mawawala na ang anak namin. Umiiyak na sabi ng isang ina habang yakap-yakap ang kanyang bata. Totoo pala, Cardo. Pasensya ka na kung pinagtawanan kita noon sa palengke. Wika ng isang lalaki. Nakatungo at mahigpit na kinamayan siya. Kung wala ka, ewan ko na lang kung paano kami. Dagdag ng isa pang magulang. Ang dating pagdududa ay napalitan ng paniniwala. Ang mga taong minsan ng insulto sa kanya, ngayon siya na ang nilalapitan at pinasasalamatan. Isang matandang babae ang nagkomento. Hindi lang baka ang biyaya ninyo, Cardo. Ikaw mismo ang instrumento ng Diyos para sa baryo natin. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago mula sa tinatawanan. Si Cardo ay naging sandalan at pag-asa ng buong komunidad. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa kayumangging gatas ni Cardo. Hindi na lang mga taga-baryo ang dumarating sa kanilang pakuran. May dumadayo na mula sa bayan, pati mula sa karatig lalawigan. May mga sakay ng jeep, may dala pang tricycle, at kahit mamahirap maglakad, dumadating para lamang makabili ng kayumangging gatas. Isang umaga, nagulat si Cardo nang makita ang pila sa labas ng kanilang bakuran. Inay, halos hindi makapaniwala ang kanyang tinig. Ang dami pong tao, parang palengke na sa harap ng bahay natin. Lumabas si Aling Rosa, dala ang kanyang pamaypay. Kita sa kanyang mukha ang sigla at tuwa. Cardo, nakikita mo ba? Dati walang gustong tumikim sa gatas natin. Ngayon sila pa ang lumalapit para akong nananaginip. Lumapit ang isang Ginoo na maayos ang pananamit, halatang hindi taga-baryo. Magkano ang isang bote, iho? Bibilhin ko lahat kung kaya. Napalunok si Cardo at nag-alinlangan. Pasensya na pong Ginoo, pero hindi ko pwedeng ipagduli lahat sa inyo. Marami pa pong naghihintay. Gusto kong lahat sila ay makabili. Nagtinginan ang mga tao at napangiti. Humanga sa kanyang sagot. May nagbulong, iba tong batang ito. Hindi mukhang sakim. Marunong siyang magbahagi. Lumipas ang mga buwan. Hindi na simpleng kubo ang tahanan ni Cardo. Unti-unti, nakapagpatayo sila ng mas matibay na bahay na yari sa semento at yero. Mayroon na silang kulungan para sa mga baka na maluwag at maayos. At isang araw, dumating si Cardo na may bagong biling tricycle. Inay. Masayang sigaw niya, may sarili na tayong tricycle. Hindi na ako maglalakad bit-bit ang mga bote. Mas madali na akong makakapag-deliver ng mga order na gatas. Napaluha si Aling Rosa habang hinahaplos ang sasakyan. Anak, sino ang mag-aakalang darating ang araw na makakabili tayo ng ganito? Noong araw, pambili lang ng bigas ang iniisip ko. Ngayon, may tricycle na tayo. Niyakat ni Cardo ang kanyang ina. Lahat ng ito para po sa inyo, para hindi na kayo mahirapan. Dumating din ang panahon na ang mga doktor at nurse mula sa bayan ay nakarating sa kanilang bakuran. Gusto nilang makita at matikman mismo ang gatas. Cardo, wika ng isang doktor, marami kaming pasyenteng hindi agad gumagaling sa gamot. Pero sabi ng ilan, sa gatas ninyo sila gumaan. Hindi pa namin maipaliwanag, pero totoo ang epekto. Maaaring pa kaming bumili ng regular? Nagkatinginan sina Cardo at Aling Rosa. Saglit na tumango si Cardo. Kung makatutulong po sa mas marami, bakit hindi? Pero isa lang po ang hiling ko. Huwag ninyo sanang gawing negosyo ng sobra. Ayaong mawala ng pagkakataon ang mahihirap na mafatikim. Napangiti ang doktor. Hindi ka karaniwang bata, Cardo. Hindi lang ito negosyo para sa'yo. Misyon mo ito. Isang gabi, habang nakaupo sila ni Aling Rosa sa harap ng kanilang bagong bahay, napatingin ang ginang sa anak. Cardo, mahinahon niyang sabi, hindi na ikaw yung batang palagi kong pinipilit mag-aral lang. Ingnan mo ngayon, pinamumunuan mo ang kabuhayan natin. Nakatulong ka sa baryo, at ngayon, pati mga taga-bayan ay lumalapit na rin. Napayuko si Cardo, bahagyang nahihiya. Inay, hindi po ako magtatagumpay kung hindi ninyo ako tinuruan ng tiyaga. Kayo po ang tunay na dahilan kung bakit ko kayang gawin ito. Umiling si Aling Rosa. May ngiti sa labi. Anak, minsang hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Akala ko, mawawala na ako noon.
Pero binigyan niya tayo ng panibagong buhay gamit ang gatas na yan. Kaya kahit anong mangyari, huwag mong kalilimutan. Ang lahat ng ito, biyaya lamang. Hindi natin pagmamay-ari. Niyakap ni Cardo ang kanyang ina mahigpit. Opo, inay, hindi ko po kakalimutan. Lahat ng ito, para rin sa iba, hindi lang para sa atin. Dumami ng dumami ang mga bumibili ng kayumangging gatas. Mula sa baryo, umabot ang balita sa kalapitbayan at sa buong lalawigan. Araw-araw, may mga dumadating na bagong customer. Ang ilan, nag-iiwan ng papuri. Cardo, salamat. Gumaling ang tatay ko sa rayuma dahil sa gatas ninyo. Baka hindi na gumaling ang anak ko sa ubo. Hindi lang gatas ang binili namin, pag-asa ang dala ninyo sa amin. Unti-unti nag-ipon si Cardo. Nakapagtabi siya para sa kanyang pag-aaral. Nakabili rin sila ng mga gamit na noon ay pinapangarap lamang nila. Higaan, maayos na kasangkapan sa bahay, at mga kagamitan din para sa ulungan ng mga baka. Isang gabi, bago matulog, nagdasal si Cardo. Panginoon, salamat po. Sana magtuloy-tuloy ang biyayang ito, hindi lang para sa amin ni Inay, kundi para sa lahat ng nangangailangan. At sa kanyang puso, ramdam niya na ang kayumangging gatas ay hindi lang kabuhayan. Isa itong misyon, isang biyayang kailangang ibahagi. Isang hapon, habang abala si Cardo sa pagbobote ng gatas, dumating ang isang kotseng mamahalin. Kumalampag ang pintuan at bumaba ang isang lalaking naka-Amerikana. May kasama pang dalawang matipunong lalaki na naka-shades. Magandang hapon, sabi ng lalaki, may kumpiyansa sa boses. Ako si Mr. Gonzales. Balita ko, kayo ang may-ari ng tinatawag na kayumangging gatas. Napatingin si Aling Rosa mula sa may pintuan. Ramdam ang tensyon. Opo, kami nga. Ano po ang sadya ninyo? Mumiti ng bahagya si Gonzales. Diretso na ako. Gusto kong bilhin ang baka ninyo, kahit sa halagang 1 milyon. Isipin ninyo, 1 milyon para sa isang baka lang. Hindi ba't malaking tulong na yon sa inyo? Nanlaki ang mga mata ni Cardo. Hindi niya akalain na may taong mag-aalok ng ganoong halaga. Ngunit mabilis din niyang naalala ang bilin ng ina at ang natutunan niya. Ang gatas ay hindi lamang kabuhayan, kundi biyaya para sa lahat. Pasensya na po, mariing sagot ni Cardo. Hindi namin ipinagbibili si Pag-asa. Hindi lang siya basta baka. Siya ang nagbibigay ng pag-asa sa mga tao dito. Nag-iba ang ekspresyon ni Gonzales. Mula sa ngiti ay naging malamig ang tingin. Bata, baka hindi mo alam ang tinatanggihan mo. Ang negosyo ay hindi tungkol sa awa. Pera ang sukatan dito. Kapag napunta sa akin ang bakang yan, gagawin kong malaki ang negosyo. Hindi lang baryo ang makikinabang, buong bansa. Kukbang siya palapit, mababa ang boses na may halong pananakot. At hindi kayo mawawalan. Magbibigay ako ng porsyento sa inyo sa kikitain ko. Habang ako ang nagpapalago ng negosyo, nakaupo lang kayo at yumayaman. Hindi ba't mas maganda yon kaysa magpakapagod araw-araw? Sumingit si Aling Rosa. Mahina ngunit matatag. Mr. Gonzales, hindi lahat ng bagay na bibili ng pera. Ang gatas na ito, hindi para maging laruan ng negosyo. Ito ay para sa mga tao. Bahagyang natawa si Gonzales. Ngunit may bahid ng pananakot ang boses. Kung ayaw ninyo, edi sige. Pero tandaan ninyo, hindi ako madaling sumuko. At lahat ng gusto ko, nakukuha ko, babalik ako. Umalis si Mr. Gonzales. Iniwan ang takot at bigat sa puso ni Cardo at Aling Rosa. Habang papalayo ang kotse, mahigpit na pinisil ni Cardo ang kanyang kamao. Inay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko hahayaang maagaw nila si Pag-asa. Ipaglalaban ko siya. Lumipas ang ilang araw. Kumalat ang balitang may balak si Gonzales na agawin ang baka ni Cardo. Naalala ang mga kapitbahay, ngunit higit na nanaig ang kanilang malasakit. Isang gabi, pumunta si Mang Tomas kasama ang ilang kabarangay. Cardo, Aling Rosa, narinig namin ang tungkol kay Mr. Gonzales. Huwag kayong matakot, hindi namin hahayaan na kunin nila ang baka ninyo. Nagulat si Cardo. Mang Tomas, handa po ba talaga kayo? Baka mapahamak kayo. Umiling si Mang Tomas, mariin nagsalita. Cardo,
Hindi lang kayo ang umaasa sa gatas na yan. Lahat kami natulungan ninyo. Ngayon panahon na naming para tumulong sa inyo. Hindi pera ang halaga ng baka ninyo. Buhay at pag-asa ng komunidad. Sumang-ayon ang iba pang kapitbahay. Kung babalik si Mr. Gonzales, sasalubungin namin. Hindi kami papayag. Kinabukasan, totoo nga, dumating si Mr. Gonzales kasama ang ilang tauhan, may dalang truck at tila handa nang sa pilitang kunin si Pag-asa. Ngunit laking gulat nila nang madatnan ang daan na hinarangan ng mga tao mula sa baryo. May mga nakatindig na kababaihan, may mga kutsilyo at basag na bote. Ang kalalakihan may hawak na itak, pala at kahit bato. Nakatayo sila sa gitna ng kalsada, mahigpit ang pagkakaisa. Gonzales, sigaw ni Mang Tomas, hindi ka makapapasok dito. Ang baka ni Cardo ay hindi mo maaagaw. Hindi mo kayang tapatan ang pagkakaisa ng isang baryo. Nagtaas ng kamay si Mr. Gonzales, nagbigay ng senyas sa mga tauhan, ngunit nakita niyang napakaraming tao ang nakaharang. Ang ilan, galit ang mukha. Ang iba, may tapang na handang lumaban. Nang lumapit si Cardo, humakbang siya sa gitna. Mr. Gonzales, ito ang desisyon ko. Hindi ninyo makukuha si Pag-asa kahit anong halaga pa ang ialok ninyo. Ang kayumangging gatas ay hindi para sa inyo. Para ito sa mga nangangailangan at hindi ninyo kami matatakot. Tahimik ang lahat, tanging tibok ng puso ang naririnig ni Cardo. Muling nagsalita si Gonzales, ngunit mahina na ang tono. Hindi pa tapos to, bata. Pagkatapos, umalis na siya, bitbit ang kanyang mga tauhan. Napasigaw ang mga tao sa galak. Mabuhay si Cardo, mabuhay si Aling Rosa, mabuhay ang kayumangging gatas. Naluha si Cardo habang niyayakap ang kanyang ina. Inay, hindi lang pala tayo ang nagmamahal kay Pag-asa. Buong baryo pala, kasama natin. Lumipas ang panahon, mas lalo pang lumakas ang negosyo ng gatas. Hindi lang sila nakapagpatayo ng mas malalaking kulungan at bumili ng mga bagong kagamitan para sa mga baka. Nakapagtabi rin sila ng sapat para sa kinabukasan ni Cardo. Isang hapon, habang nag-aayos si Cardo ng mga bote, lumapit si Aling Rosa. Anak, panahon na siguro para ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo. Huwag mong hayaan na puro negosyo lang ang buhay mo. May mas malaki ka pang misyon. Nag-isip si Cardo, pero inay, paano po kayo? Paano ang mga baka? Paano ang mga tao na umaasa sa atin? Mumiti si Aling Rosa, hinaplos ang kanyang balikat. Anak, hindi ka nag-iisa. Nandito ako. Nandito ang mga kapitbahay natin. Lahat kami handang tumulong. Ang tungkulin mo ngayon ay palakihin ang kaalaman mo para mas marami ka pang matulungan. Matapos ang ilang linggong pag-aayos, nagsimula si Cardo na muling pumasok sa paaralan. Habang hawak ang bag, kinakausap niya ang kanyang ina. Inay, nangangako po ako. Hindi ako titigil hanggang hindi ko natatapos ang aking pag-aaral. Balang araw, magiging veterinaryo ako. Para mas maalagaan ko hindi lang si Pag-asa at pananampalataya, undi pati lahat ng mga hayop na katulad nila. Lumuhang may ngiti si Aling Rosa. Iyan ang matagal ko ng pangarap para sa'yo, Cardo. At sa wakas, matutupad na. Lumipas ang mga taon, natupad din ni Cardo ang kanyang pinapangarap. Naging isang ganap na veterinaryo siya, isang batang minsan ay takot mawalan ng ina, nayo'y tumutulong hindi lang sa kanilang sariling mga baka, kundi pati na rin sa mga magsasaka sa buong kalapit baryo. Sa tuwing may sakit na hayop, siya ang agad na tinatawag. Hindi lamang siya nagsasabi ng kaalaman, kundi ibinibigay niya rin ang malasakit na natutunan mula sa kanyang sariling mga karanasan. At hindi na iisa o dalawa ang baka nila. Dumami ng dumami ang kanilang mga alaga. Mula sa maliit na kulungan na yari sa kawayan, nayo'y mayroon na silang malawak na bakuran na puno ng malulusog na hayop. Ang bawat umol ng baka ay tila musika ng pag-asa at bawat isa ay parang simbolo ng lahat ng hirap at pagsubok na kanilang matagumpay na nalampasan. Dumarating ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at lalawigan upang makakita at makatikim ng kayumangging gatas. May mga pasyente, may mga magulang na humahanap ng lunas para sa anak,
at may mga magsasakang gustong matuto. Lahat sila kay Cardo kumakapit. At sa tuwing nakikita nila siya, madalas nilang sinasabi, "Si Cardo, hindi lang may kayumangging gatas. Siya mismo ang kayumangging biyaya ng ating buhay." Sa kanilang bakuran, laging naroon si Aling Rosa. Hindi na siya mahina gaya ng dati, malakas at masigla na muli, nakaupo sa upuang kahoy habang pinagmamasdan ang kanyang anak. Sa bawat kilos ni Cardo, kapag nag-aalaga ng mga baka, kapag naggagamot ng hayop ng kapitbahay, o kapag nagtuturo ng wastong pag-aalaga, parang nakikita niya ang katuparan ng lahat ng sakripisyo niya noon. Madalas siyang mapapabulong sa gabi bago matulog. "Salamat Panginoon, natupad ang pangarap ko. Hindi naging madali, pero heto na. Ang anak ko nakabangon, ang komunidad nagkaisa, at ang biyayang ibinigay ninyo lalo pang lumago." At sa huli, ang legasya ng kayumangging gatas ay hindi na lang tungkol sa himala ng isang baka. Ito'y naging kwento ng isang inang nagsakripisyo, isang anak na nagtiyaga at nagmahal, at isang komunidad na nagkaisa laban sa kasakiman at kawalan ng pag-asa. Sa tuwing may bote ng kayumangging gatas na ipapasa mula sa kamay ni Cardo patungo sa iba, bata man o matanda, mayaman man o mahirap, isang paalala ang lagi nitong dala. Ang biyaya ay hindi para itago o ipunin. Ang tunay na biyaya dapat ibinabahagi sa lahat. At sa gitna ng masayang halakhakan ng mga bata, ng mga magulang na puno ng pasasalamat at ng mga magsasakang muli ay nagkaroon ng pag-asa, naroon si Cardo at si Aling Rosa, nakangiti at magkahawak kamay, sapagkat ang kanilang kwento ay naging kwento na rin ng buong baryo. Isang kwento ng pag-asa, pananampalataya at walang hanggang biyaya.